Para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw ng paghuhukom, darating ang banal na hukom kung saan lilikumin ang mga mabubuti at lilipulin ang mga buktot. Dapat ba tayong matakot? Ang sagot ay hindi, pagkat ito ang pag-asang para sa lahat. Ayon sa gawa, mayroong itinakda upang hatulan ang tinatahan ng lupa, kaligtasan o kaparusahan, kaligayahan o kalungkutan. Diyos lang ang nakakaalam sa mga sagot sa iyong agam-agam. Ayon sa aklat ng Tesalonika, isang sigaw, tinig ng anghel at mga tunog ng trumpeta, ikalawang pagbabalik ni Kristo, kasama ng laksa-laksang banal nito, na darating mula sa alapaap. Ang hatulan ay magiging ganap. Ito ang araw ng katubusan at maliligtas ang mga may katuwiran. Sa ganap ding ito, ayon sa Apokalipsis at Tadeo, igagapos si Satanas kasama ng ibang demonyo, ilalagak sa ilalim ng kalaliman pagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos ng maraming pagkakataon ay muling pakakawalan upang subukan ang mga tao sa sanlibutan. At ang makakapasa ay siyang magtatagumpay na mabubuhay at muling mabubuhay. At ayon sa aklat ng pahayag, ang mga nabuhay na patay at mga buhay ay tatayo sa harap ng luklukan at muling hahatulan. Sa pagbubukas ng mga balumbon, ang mga nakalistang pangalan doon ay mapupunta sa kanyang kaharian ng kalangitan. At ang mga di nasumpungan ay babagsak sa matinding kaparusahan. Ang mga maiiwan ay tutupukin ng apoy na panlinis at sila ay isa-isang mananangis, pagtangis, pagkasunog at pag-iyak. Hindi kay Satanas ang huling halakhak, pagiging mabuti ang iyong magiging armas. Huwag kang bumilang sa mga talipandas. Buhay na walang hanggan para sa mga mananampalataya. Mga makasalanan ay hindi na makakalaya. Naniniwala ka ba sa aking kabaliwan? Paano kung ito ang tinatagong katotohanan? Isa ka ba sa masasagip? O kay Satanas ka mapapasanib? Kung ang 1,000 ay iyong pinahahalagahan, mag-ipon ka na ng kabutihan. Dahil kung dumating man ang araw ng paghukom, sumuong ka man sa butas ng karayom, hindi kayamanan ang sagot sa iyong kaligtasan. Maraming salamat po. Dito sa Kumakata, tagisan ng mga makakata. Tanghalin na natin si Mindy. Para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw ng paghuhukom, darating ang banal na hukom kung saan lilikumin ang mga mabubuti at lilipulin ang mga buktot. Dapat ba tayong matakot? Ang sagot
ay hindi, pagkat ito ang pag-asang para sa lahat. Ayon sa gawa, mayroong itinakda upang hatulan ang tinatahanang lupa, kaligtasan o kaparusahan, kaligayahan o kalungkutan. Diyos lang ang nakakaalam sa mga sagot sa iyong agam-agam. Ayon sa aklat ng Tesalonika, isang sigaw, tinig ng anghel at mga tunog ng trumpeta, ikalawang pagbabalik ni Kristo, kasama ng laksa-laksang banal nito, na darating mula sa alapaap. Ang hatulan ay magiging ganap. Ito ang araw ng katubusan at maliligtas ang mga may katuwiran. Sa ganap ding ito, ayon sa Apokalipsis at Tadeo, igagapos si Satanas kasama ng ibang demonyo, ilalagak sa ilalim ng kalaliman pagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos ng maraming pagkakataon ay muling pakakawalan upang subukan ang mga tao sa sanlibutan. At ang makakapasa ay siyang magtatagumpay na mabubuhay at muling mabubuhay. At ayon sa aklat ng pahayag, ang mga nabuhay na patay at mga buhay ay tatayo sa harap ng luklukan at muling hahatulan. Sa pagbubukas ng mga balumbon, ang mga nakalistang pangalan doon ay mapupunta sa kanyang kaharian ng kalangitan, at ang mga di nasumpungan ay babagsak sa matinding kaparusahan. Ang mga maiiwan ay tutupukin ng apoy na panlinis, at sila ay isa-isang mananangis, pagtangis, pagkasunog at pag-iyak. Hindi kay Satanas ang huling halakhak, pagiging mabuti ang iyong magiging armas. Huwag kang bumilang sa mga talipandas. Buhay na walang hanggan para sa mga mananampalataya. Mga makasalanan ay hindi na makakalaya. Naniniwala ka ba sa aking kabaliwan? Paano kung ito ang tinatagong katotohanan? Isa ka ba sa masasagip? O kay Satanas ka mapapasanib? Kung ang 1,000 ay iyong pinahahalagahan, mag-ipon ka na ng kabutihan. Dahil kung dumating man ang araw ng paghukom, sumuong ka man sa butas ng karayom, hindi kayamanan ang sagot sa iyong kaligtasan. Maraming salamat po.